Welcome sa ating channel Ka-Mystery. Ngayon ating tatalakayin ang pinamagatang Ang Baha. Kung mahilig ka sa mga ganito, pindutin mo na ang bell at i-click ang subscribe para lagi kang updated kung mayroon kaming bagong i-upload na tulad nito. This video is completely opinion only. Whatever is in this video is only this on me. Then we are not responsible for it. This video is not about to hurt any religion or nation. At magpatuloy tayo sa huling yugto sa pinamagatang Ang Baha ng Genesis chapter 7. Genesis chapter 7 verse 14. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa, at bawat uri ng ibon. Sa kwento ng verse na ito, tila talagang hindi ito literal na mga hayop at ibon ang binabanggit dito, sapagkat kung ito'y may katotohanan na imposibleng makakarating ang lahat ng ibon, hayop na gumagapang at hayop na lumalakad, sapagkat hindi lahat ng hayop na lumalakad at gumagapang ay nabuhay o naninirahan lamang sa isang bansa. Dito sa ating bansa, sa Pilipinas, ay wala tayong mga uri ng mga hayop na mayroon sa ibang bansa. Napakaraming wala dito sa Pilipinas ng mga uri ng hayop na lumalakad at gumagapang. At sa ibang bansa naman ay wala sila. Ngunit meron din tayo dito sa Pilipinas. Kaya ang mga kwentong ito ay tila bagang katang-isip lamang. Kung sasabihin dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kaya nakarating ang mga hayop na lumalakad at partikular ang mga hayop na gumagapang. Pero ang pagsasalaysay ng verse na ito ay literal lamang na naisulat na walang dalang himala ng Diyos. Genesis chapter 7 verse 15. Isang lalaki at isang babae ng bawat may buhay ang isinama ni Noah. Genesis chapter 7 verse 16. Ayon sa utos ng Diyos, pagkatapos isinara ni Yahweh ang pinto ng barko. Pansinin natin ang verse na ito. Ang pagkakasabi dito, sinunod ni Noah ang utos ng Diyos. Ngunit pansinin ang dulo ng verse na ito. Ang sinasabi dito, isinara ni Yahweh ang pintuan ng barko. Ngayon, kung ating aralin itong verse na ito, ay lumalagay na magkaiba ang Diyos at si Yahweh, sapagkat ang gumagawa ng barko ay si Noah. Sumalinaw na si Noah din ang may gawa ng pinto ng barko. Ngayon, bakit ang binabanggit ng verse na ito ay si Yahweh ang nagsara ng pinto ng barko habang nag-uumpisa namang magpapaulan ang Diyos? Kung sa ating palagay sa verse na ito ay tatlo ang naging tauhan dito. Ang Diyos na binabanggit, si Yahweh at si Noah. Kasi napakalikot naman ng kaisipan ng nagsulat sa verse na ito na dalawa ang binabanggit na tauhan sa kwentong ito. Hindi kaya ganito ang pagkakasulat sa verse na ito, dahil ang mismong si Yahweh ay kasama ni Noah sa loob ng barko. Genesis chapter 7 verse 17. 40 araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Genesis chapter 7 verse 18.
palaki ng palaki ang tubig habang palutang-lutang naman ang barko. Genesis chapter 7 verse 19. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng matataas na bundok. Sa 40 araw na pag-uulan ay hindi ito sapat upang malubog ang buong planetang Earth sa tubig. Sa panahon na ito, ang mga tao ay wala pang kaalaman sa tungkol sa kaganapan sa buong planetang Earth, sapagkat sa panahon na ito ay hindi pa laganap ang balitaan sa bawat bansa tungkol sa mga trahedyang naganap. Ang katotohanan ay ang pangyayaring baha ay maaaring sa lugar lang na kung saan naandoon si Noah. Sa mga aklat ng mga religion group ay naitala ang pagbaha ay dahil na ito sa kauna-unahang kasulatan na mula sa Sumeria sibilisasyon. Dito hinugot ang tinatawag na land flood upang maging tuldok na ang buong planetang Earth ay nilubog sa tubig dahil sa kasalanan ng tao. Ngunit tandaan, hindi ang tao ang may gawa ng kasalanan, kundi biktima ang tao sa mga nilalang na nagmula sa malalayong kalawakan. Napakalinaw na hindi sa tao nagalit ang Diyos na nasa Biblia, kundi doon nagalit ang Diyos sa mga batang Diyos o anak ng mga Diyos dahil inaasawa nito ang mga anak ng tao na babae. Ganon din sa kwento ng The Book of Enoch at ang Sumerian Clay Tablet. Genesis chapter 7 verse 20. At tumaas pa ng halos 7 metro sa tuloktok ng mga bundok. Genesis chapter 7 verse 21. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, maamo at mailap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Genesis chapter 7 verse 22. Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Genesis chapter 7 verse 23. Ang mga tao at ang mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos, maliban kay Noah at sa kanyang mga kasama sa barko. Balikan saglit natin kung saan gumagawa si Noah ng barko. Ayon sa utos ng kanya sa kanya, ngayon sa paggawa ni Noah ng barko, sa gitna ng kabundukan, ang mga taong nakasaksi kay Noah na gumagawa ng barko ay pinagtatawaran si Noah. Dahil nga nasa tuktok ng kabundukan gumawa ng barko si Noah. At higit pa, tirik na tirik ang araw. So, malinaw sa kwentong ito na kilala na ng mga tao ang barko. Kung para saan ito, alam na nila na ang barko ay ginagamit lamang sa tubig o karagatan. Kaya ganun na lang ang reaksyon ng mga tao nang masaksihan nila si Noah na gumagawa ng barko. Ngayon, dahil kilala nila ang barko kung saan ito gagamitin, ngayon, tiyak na ang mga taong nakatira sa paligid na malapit sa dagat o karagatan ay may mga sasakyang pangkaragatan. Ngayon, napakalinaw na hindi lang si Noah ang nakaligtas sa baha, dahil tiyak na sa panahong ito ang buong daigdig o ang mga bansa ay mayroon na rin mga malalaking barko o mga iba't ibang uring sasakyan pangkaragatan. Ito ay ating pag-aanalisa tungkol sa mga reaksyon ng mga tao sa paligid ni Noah, na kung saan nakasaksi sa paggawa ng barko ni Noah sa gitna ng kabundukan. Genesis chapter 7 verse 24. Nagsimulang bumaba ang tubig pagkatapos ng 150 a day o araw
Kung pagbabasihan naman talaga ang kwento ng kasulatan tungkol sa baha na may kasamang pananaliksik sa katotohanan, yung tipong walang kinakaaniban, ito'y lumalabas na pitas lamang ng historiador dahil nga sa pamamaraan ng higit ng marami ang pagpapatalon-talon sa mga verse kung ito'y babasahin o pag-aaralan tungkol sa mga nakasulat sa kasulatan. Hindi ito matuntun ang tunay na kaganapan dahil maiiwasan ito ang mga verse na susi upang malaman ng sangkatauhan ang tunay na katotohanan, partikular na mga Diyos kung sino ba talaga sila, ang mga tao kung saan nga ba ito nagmula, ang mga nilalang na nasipagbaba dito sa planetang Earth bago pa magkaroon ng mga halaman, hayop, ibon, isda at tao. Dito na lang ka mystery. Sana ay may natutunan ka sa talakayan na ito. Paalam.
lupa ay namatay. Genesis chapter 7 verse 23. Ang mga tao at ang mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos, maliban kay Noah at sa kanyang mga kasama sa barko. Balikan saglit natin kung saan gumagawa si Noah ng barko. Ayon sa utos ng kanya sa kanya. Ngayon, sa paggawa ni Noah ng barko, sa gitna ng kabundukan, ang mga taong nakasaksi kay Noah na gumagawa ng barko ay pinagtatawaran si Noah. Dahil nga nasa tuktok ng kabundukan gumawa ng barko si Noah. At higit pa, tirik na tirik ang araw. So, malinaw sa kwentong ito na kilala na ng mga tao ang barko. Kung para saan ito, alam na nila na ang barko ay ginagamit lamang sa tubig o karagatan. Kaya ganun na lang ang reaksyon ng mga tao nang masaksihan nila si Noah na gumagawa ng barko. Ngayon, dahil kilala nila ang barko kung saan ito gagamitin. Ngayon, tiyak na ang mga taong nakatira sa paligid na malapit sa dagat o karagatan ay may mga sasakyang pangkaragatan. Ngayon, napakalinaw na hindi lang si Noah ang nakaligtas sa baha. Dahil tiyak na sa panahong ito, ang buong daigdig o ang mga bansa ay mayroon na rin mga malalaking barko o mga iba't ibang uring sasakyan pangkaragatan. Ito ay ating pag-aanalisa tungkol sa mga reaksyon ng mga tao sa paligid ni Noah, na kung saan nakasaksi sa paggawa ng barko ni Noah sa gitna ng kabundukan. Genesis chapter 7 verse 24. Nagsimulang bumaba ang tubig pagkatapos ng 150 adi o araw. Kung pagbabasihan naman talaga ang kwento ng kasulatan tungkol sa baha na may kasamang pananaliksik sa katotohanan, yung tipong walang kinakaaniban, ito'y lumalabas na pitas lamang ng historiador dahil nga sa pamamaraan ng higit ng marami ang pagpapatalon-talon sa mga verse kung ito'y babasahin o pag-aaralan tungkol sa mga nakasulat sa kasulatan. Hindi ito matuntun ang tunay na kagarapan dahil maiiwasan ito ang mga verse na susi upang malaman ng sangkatauhan ang tunay na katotohanan, partikular na mga Diyos kung sino ba talaga sila, ang mga tao kung saan nga ba ito nagmula, ang mga nilalang na nasipagbaba dito sa planetang Earth bago pa magkaroon ng mga halaman, hayop, ibon, isda at tao.